Halos hindi ko matinag ang aking paningin kay Apollo na ngayon ay tutok sa pagmamaneho. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako kung ano bang kinain nito at biglang naging mabait sa akin. But still, sobrang saya ko. Noong na parang imposible ito. Hay, hindi tama na alalahanin ko pa kung bakit nangyayari ito, hindi ba? Dapat ay maging masaya na lang ako, tama? Na sa wakas ay naging maayos na kami. Hey, what's wrong? Wala. Kinikilig ako sa mga tingin niya. Come on, tell me, nagugutom ka ba, or what? Hindi naman, napansin ko lang kasing hindi na motorsiklo ang gamit mo. Nakakotse ka na ngayon, bumili ka ba? Nakalimutan mo ba kung gaano ako kayaman? Of course this is mine. Napasa akin ito nung 11 years old pa lang ako. I really like motorcycle kaya motor lagi ang gamit ko, not car. And yeah, this is good, mas safe ito for your child. For my child lang, hindi pa rin niya ba niya ito itinuturing na anak? Then sa wakas nakarating na rin kami sa bahay niya. We're here, come on, hindi ko malaman kung bakit ako kinakabahan. May parte pa rin sa akin na natatakot at nagdadalawang isip. Paano kung sa pagtanggap ko sa kamay niya ay siyang pagtanggap ko muli sa sakit? Paano kung pagpasok kong muli sa bahay na ito, ay siyang pagpasok kong muli sa malaimpyerno kong buhay? Sinalubong ko ang mga mata niya, hindi ko siya mabasa. Ang tanging alam ko lang ay nakabaling ang mga mata nito sa nakaawang kong labi. Pinutol niya ang distansya namin, at hinalikan ako ng tor-idly. I can't help myself, I kissed him back and act as if I want more from him. Kinagat niya ang ibabang labi ko at matagumpay niyang naipasok ang mainit niyang dila sa loob ng bibig ko, at naglaro doon. He moved his body towards me dahilan para mapahiga ako ng bahagya. Naramdaman ko ang mga kamay niya na sinusuklay ang buhok ko, at ang isa naman ay humahaplos pa rin sa pisngi ko. Ramdam ko ang pananabik nito na siyang nararamdaman ko rin. Sa loob-loob ko, sobrang saya ko, ang mahalikan ng taong mahal mo ang maramdaman mo ang maiinit niyang haplos na naglalakbay sa iyong katawan, napakasarap ng sensasyong ito, parang ayaw ko nang huminto pa. Pero ganoon na lang ang gulat naming dalawa ng, "Baby, what was that?" Napangiti naman ako sa reaksyon nito. Hindi niya ba alam na gumagalaw ng ang baby during this stage? Tell me, are you okay? Nag-aalala ba siya? Kilig naman ako. Sa tingin ko, masaya lang siya ngayon. Bakit? Dahil kasama niya ang daddy niya. Hindi ko malaman kung bakit biglang nag-iba ang reaksyon ng mukha niya. Umalis ito sa harapan ko at naglakad papuntang backseat. Kinuha nito ang mga gamit ko. Naglakad papalayo, pumasok sa pinto at iniwan ako dito sa loob ng kotse. Talaga bang nasa huli ang pagsisisi? Kasi, ako, parang nagsisisi na bumalik pa ako sa kanya. Though, talagang na-miss ko siya ng sobra. Iniayos ko ang sarili ko at napagdesisyonan na sundan siya. Nang nasa harap na ako ng pinto ay parang nais kong umatras. Gusto kong umalis dahil nadadala na naman ako ng takot. Hindi natin alam ang mga mangyayari, ipagsasa Diyos ko na lamang. Para akong ewang sinipa ang bote ng beer sa kalsada malapit lang sa tinuluyan ni Felipa. I'm so weak. Hindi ko na sila naabutan, bigo ko nang makuha si Felipa. I'm so irritated knowing that Felipa is in the hands of the devil right now. I can't help it, I'm so worried. I miss her so much, gustong-gusto ko nang makita siya. This is crazy. Sa tingin ko, para siyang droga at sobrang adik para sa akin, ang bango niya, ang ganda ng mukha, gusto kong maging akin siya. Hindi ako papayag na malamangan ako ni Cervantes, hindi ako papayag na may makuha na naman siya na alam kong para sa akin naman, hindi ako papayag na ikulong na naman niya ang babaeng mahal ko, ang babaeng gusto kong ingatan habang buhay. Kaya kong gawin ang lahat para lang sa kanya. Hello, Ador. Oh Enrique, bakit I want you to do something for me? Ano yun, mahalaga ba? Mahalaga at apurahan. Wow, urgent ha? Interesting. Sinabi ko lahat sa kanya, ang lahat ng gusto kong gawin. Ngayon na may gusto na namang kunin sa akin ang mga taong yun, hindi na ako papayag. This is the right time for revenge, and at the same time for winning Felipa. Pababagsakin ko ang mga Cervantes, at mapapasakin ka, Felipa, isinusumpa ko. Pumasok ako sa bahay ni Apollo,
dala ang mga dasal na sana ay di na maulit pa ang mga masasamang nangyari sa akin noon. Hinawakan ko ang aking tiyan at doon humugat ng lakas, sa anak ko. Nilibat ko ang aking paningin, hindi ko makita si Apollo, nasaan kaya yun? Pumunta ako sa dati kong higaan, ang sofa, napansin kong wala dito ang gamit ko, bagay na ikinatak ako. Apollo, nasaan yung gamit ko? Mukhang wala dito. Nasa kwarto, napatango na lang ako at teka, anong sinabi niya? Nasa kwarto. Paanong, ibig sabihin niya ba doon na ako matutulog sa kwarto niya? Totoo ba ito? One possible answer, baka nilinis yung stockroom para sa akin, or another impossible answer, doon mismo sa kwarto ni Apollo. Totoo ba? Mabilis ngunit marahan akong naglakad papuntang taas. Nang marating ko na ang mga kwarto ay una kong kinatok ang kwarto ni Apollo, bumungad sa akin ang gwapong mukha nito at tiningnan ako. Ano, yung mga gamit ko? Please, sabihin mo na nandyan sa loob ng kwarto mo. There, turo niya sa katapat niyang kwarto, yung guest room. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Pinalinis ko na yan nung nakaraan. Nag-hire din ako ng maid para hindi ka mahirapan, pati yung baby mo. Ganun ba? Ah, Apollo, bakit ang bait mo sa akin ngayon? Maging ako ay nabibigla sa sarili kong dila, napaatras tuloy ako sa takot dahil baka kung ano ang gawin ni Apollo lalo na sa ekspresyon ng mukha niya ngayon. Lumapit ito sa akin, pero muli akong umatras, humawak ako sa tiyan ko at mariing pumikit, ang sigaw at sampal na lang niya ang hinihintay ko. Naalala ko kasi dati na pag nagtatanong ako sa kanya ay bigla na lang lilipad ang kamay nito sa mukha ko o di kaya ay sisigawan niya ako. Pero mali ako, bagkus ay hinigit niya ako at niyakap, nabigla ako at namula nang malamang hinagkan niya ako. Are you scared at me? You're shaking, so you're scared? Oo, natatakot ako sa'yo Apollo, natatakot ako na baka saktan mo na naman ako. There's nothing to be afraid of Felipa, hindi na kita sasaktan pa. Napaiyak ako ng tuluyan, Lord, sana tuloy-tuloy na ito, ang Apollo na gusto kong kasama. Habang buhay ay mamahalin din ako. Teka, mahal na nga ba niya ako? O nag-a-assume lang ako? Napayakap ako sa kanya ng mahigpit, alam ko, nakakahiya ang ginagawa ko, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Please, pwede bang ipangako mo sa akin na hindi mo na ako sasaktan pa? Tumingin ako sa mga mata, kita ko ang pag-aalinlangan nito, syempre, nalungkot ako pero napawi yun. Oo, pinapangako ko. Dahil mahal ko siya kaya magtitiwala akong muli. Dahil mahal ko siya, muli akong aasa, muli akong susugal, para sa ipinaglalaban ko nung una pa lang. Ang pangarap kong buo, at masayang pamilya kasama ang anak ko, at aking mahal. So, Enrique, this is what you want? Oo. Parang halos hindi ko maibuka ang aking bibig dahil sa isang salita na kahit kailan ay ayaw kong banggitin. Dahil kasumpa-sumpa para sa akin ang tawagin siyang. Oo naman Dad, frustrating, napangiti ito at tumayo sa kinauupuan nito at mabilis akong tinungo, lumapit ito sa akin at hinawakan ang dalawa kong balikat. Know what? I'm so happy to see you here, in front of me, and I'm so glad that you finally treated me as your dad. Yun lang, gusto mong maging vice president, ha? Yes Dad, just trust me okay? Hindi naman sa pagmamayabang but I know, you know me, I'm a successful chef. Very confident huh? And that's the right attitude of being a good businessman, right Dad? Ikaw, napahanga mo ako anak, I can impress you more Dad, just give me a chance. Tumingin ito sa akin at binasa ang mukha ko, pagkatapos noon ay ngumiti at tinapik ang aking likod. Kung yan ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo, thanks Dad. Maligayang pagdating anak, Dad, yung president, nasaan siya? Ewan ko ba doon, bahala siya sa buhay niya. By the way son, I want to have some time with you, can we have a dinner this night? Yes of course, so tomorrow is my first day, yes anak, don't be late okay? So, I'm sorry but I have to go, I have a board meeting, mind if I'll go? Oo naman Dad, niyakap ako nito at umalis. Ang daling magtiwala, hindi mo alam na ikaw mismo ang nagpapasok sa taong sisira sa lahat ng pinaghirapan mo. Cervantes,
Saan ba talaga tayo pupunta, Apollo? Nandito kami ngayon sa loob ng kotse niya at hindi ko alam kung saan kami pupunta. Wala pa rin akong ka-idea kung saan ba talaga kami pupunta, hanggang sa maging pamilyar sa akin ang paligid. Parang papunta ito sa isang sikat na hospital Nilingon ko si Apollo, at ganun pa rin ang ekspresyon niya, blanko. At tama ako, sa hospital nga kami pupunta. Habang naglalakad kami ay di ko maiwasang mailang dahil pinagtitinginan kami ng mga tao rito. Bakit kaya? Hindi ko na maalala na nasa tapat na pala kami ng isang kwarto. Tumambad sa amin ang isang medyo may katandaan ng doktora at malapad na nakangiti. "Good morning, Sir Apollo. Have a seat, please." "So, Mr. Cervantes, is this your wife?" "No, kung ganoon, siguro, girlfriend." "Doc, can we just start?" "So, okay. Ilang buwan na yan, miss?" 8 months po, Doc. Edi kabuwanan mo na next month?" "Alam mo na ba ang gender ng baby mo?" "Yes, Doc, babae po." "Wow, great. So baby girl pala ang first baby nyo ng asawa mo." "Sabi ko nga, di ba? Don't be so overreacted, sir. I guess, she has a husband and I know it wasn't you just like you said." "What, sir? Did I say something wrong?" "Lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig mo ay mali." Kinuha nito ang kamay ko at hinila ko. Hahabol sana ang doktor para humingi ng tawad, kaso nakalabas na kami at ibinagsak niya ang pinto. Malalaki ang hakbang nito habang hila-hila ko. Mukhang mainit ang ulo ni Apollo ngayon. Yumandar ang kotse at pinaharurot ito pauwi ng bahay. Napaka-moody talaga niya kahit kailan, kahit konting kasalanan lang ng isang tao ay mabilis siyang mairita. Kaya nga takot akong gumawa ng hakbang na ikakagalit niya dahil baka masaktan niya na naman ako. Sa ilang araw na muli kong pamamalagi dito, nakikita ko naman ang improvement sa pagitan namin. Kahit papaano ay hindi na niya ako sinasaktan, pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang pwede niyang gawin. Naglakad ako papuntang kusina upang tingnan kung nakapagluto na ba ng tanghalian si Ate Rosa, bagong kasambahay na ipinasok ni Apollo. "Ate Rosa, nakapagluto ka na ba ng lunch?" "Opo ma'am, tinola po, maghahanda na po ako." "Ako na lang po, kaya ko naman, ipagpatuloy nyo na lang po yung ginagawa nyo, at isa pa po, tawagin nyo na lang po akong Felipa, mas komportable po yun." "Sige ma'am, Felipa pala, salamat." Ako na ang naghain sa hapag. Pagkatapos ko ay umakyat ako sa kwarto ni Apollo at kinatok ko. "Apollo, kakain na," pero wala akong nakuhang sagot sa kanya. Kumatok akong muli pero wala pa rin ni Hanihu. Nag-alala ako kaya napagdesisyonan ko ng pumasok, at doon ko nakita na nakahiga at nakakumot. Nagtaka ako. Katanghalian, nakakumot siya. Kahit nga aircon niya ay di nakabukas kaya bakit siya nilalamig? "Apollo, pasensya na, pumasok ako sa kwarto mo. Ayaw mo kasing sumagot kanina. Kanina pa ako katok ng katok. Lika, kain na." Ungol nito. Sinalat ko ang noo nito at doon ko nalaman na may lagnat ito. "Apollo, nilalagnat ka, kumain ka na, para makainom ka ng gamot." Wala akong gana, napagdesisyonan siyang iwan. Ngunit bumalik ako dala ang mga pagkain na para sa kanya. "Dito ka na lang kumain muli kong ginising si Apollo. "Ang kulit mo naman wala nga akong gana, lumabas ka na." "Hindi ako aalis hanggat di mo kinakain ang pagkain mo at di mo iniinom ang gamot mo." Diretso ako nitong tiningnan, at sinalubong ko naman ito ng ngiti. Inis itong umupo sa kanyang higaan at napakamot sa ulo. "Fine." Napangiti ako nang kainin niya ang mga pagkain. Paayaw-ayaw pa, wala daw gana, naubos nga niya ang lahat "Where's the medicine?" "Ito kanina pa ba masama ang pakiramdam mo?" Nasa hospital na tayo kanina, di ka pa nagpa-check up?" "Pumunta tayo doon para ipa-check up ka, hindi para magpa-interview. Parte yun ng work nila." "Sige, pahinga ka na, babalik ako mamaya para makainom ka uli ng gamot." Aalis na sana ako nang magsalita ito. "Is it true? You're having a baby girl?" What I mean is, babae pala ang anak mo?" Nabigla ako sa tanong niya, pero kalaunan ay natuwa dahil kahit hindi niya pa rin itinuturing na anak, may concern pa rin ito dito. "Oo, baby girl." Hindi maalis-alis ang aking ngiti,
alam ko naman na nagbago na siya. Hindi niya na ako sinasaktan at sinisigawan, maayos na ang pakikitungo niya sa akin. Pilit kong iniaalis sa isip ko na baka may posibilidad na may nararamdaman na siya sa akin, dahil alam ko ring hindi pa ito nangyayari sa ngayon. Malakas ang loob ko na naawa lang siguro siya sa akin. Pero, ayos na rin ito, at least may pagkakataon na akong ipakita kung gaano ko siya kamahal. Maaga akong nagising para sana painumin ng gamot si Apollo, 2 araw na kasi itong nilalagnat at nag-aalala na talaga ako sa kanya. Kagabi, sabi ko pumunta na kami sa hospital para magpa-check up, kaso sabi niya, dala lang daw ito ng pagod sa trabaho kaya ipapahinga na lang niya ito. Nakangiti akong naglakad papuntang kwarto niya, dahil na rin siguro kinikilig ako. Kumatok ako at mabilis naman itong binuksan ni Apollo, kaso, naka-boxer lang siya. Kainis naman, alam kong ilang beses ko nang nakikita ang katawan niya pero bakit hanggang ngayon, natatameme pa rin ako pag nasa harapan ko siya na ganito ang ayos niya. Oh, bakit namumula ka? Wala, oras na ng pag-inom ng gamot. Bakit ba parang naiilang kang nakikita akong ganito? Ilang beses mo nang nakita ito. Sa katunayan nga, hindi pa ito ang malala. Pero seryoso, kinikilig talaga ako sa mga ginagawa niya. Pero, bigla na lang pumasok sa utak ko ang mga nakaraang nangyari sa amin ni Apollo, yung mga pagkakataong nagsasalubong ang init ng aming katawan, natakot na naman ako dahil baka gawin na naman niya ang ginawa niya noong huli. Sige aalis na ako, ipaghahanda na kita ng agahan. Nakailang hakbang na ako nang marahan niyang ablutin ang aking kamay, napalunok ako sa kaba. Please, Apollo, ano bang sinasabi mo? At saka bakit ka na naman nanginginig? Don't worry, hindi ko na gagawin yun, di ba? Nag-promised ako, right? Hindi pa rin ako umimik, pinakiramdaman ko lang ang mga hininga niya. So, please huwag ka nang matakot, I won't hurt you, again, please. Nararamdaman ko yung ano niya sa likod ko, bakit parang pilit niya pang idinidikit? Oh, bakit parang may hindi magandang nangyayari sa'yo? Kasi, ano? Tell me, is there something bothering you? Yung ano mo kasi, please, pakitanggal lang. Muli ako nitong hinabol at humarang sa dadaanan ko, hanggang ngayon hindi pa rin maalis ang ngisi niya kaya inirapan ko ito, ikaw ha, nang ahasar ka na. Sorry na, ikaw kasi pulang-pula yang mukha mo. Padaan nga, ipaghahanda na kita ng almusal, dito ka na lang, si Aling Rosa na ang bahala doon. Pwede ba Apollo? Ano namang gagawin ko dito? Wala lang, panuorin mo akong magbihis. Ano daw? Seryoso ba siya? Sir? Hello? Yuho? Ano ba? What's your problem? Napalayo ito ng bahagya sa akin habang nakayuko at halos manginig na. Kasi sir, kanina ko pa po kayo tinatawag, pero wala po kayong response. Napatango na lang ako at nanghingi ng tawad, sorry. Tama naman siya nakatitig lang ako. Almost 1 hour, can you imagine that? Ayan sir, ngumingiti ka naman duro sa akin ng sekretarya ko. Napapitlag ako sa sinasabi niya, so, hindi ko na namalayan na nakangiti na ako. It's none of your business, sorry po sir. So, what's bring you here? I'm here because I just wanted to tell you Mr. President na marami kang schedule this day. Okay, what's new? Ano yung una? A meeting with Mr. and Mrs. Dantes, one of our investors. Okay, I got it. Then go. Wait, dad ating ba ang newest VP? I don't think so sir. Nakita ko siya kanina na paalis na ng building. Kay bago-bago, marunong nang gumala. Sino siya? Tanong ko rito. Masyado kasi akong naging busy sa pagsuyo kay Felipa kaya hindi na ako updated sa nangyayari sa kumpanyang pinapatakbo ko. Siya si Enrique Almero. Enrique Almero? Teka, saan ko ba narinig ang pangalang yun? It's too familiar. Go on, masasabi kong talagang maganda ang background nito. Hindi naman talaga nagmagpapapasok si dad ng pipitsugin lang, lalo pat pangalawa sa pinakamataas na posisyon ang pag-uusapan. Pero, may isa pa akong nalaman na ikinabigla ko. Siya ang owner ng award-winning resto sa buong bansa, The Anything Restaurant. Wait what? Eto, hindi na ako pwedeng magkamali, siya ang dating amo ni Felipa.
At alam kong nagkagusto rin ito dito. The hell, kumulo ang dugo ko nang mapagsino ko siya, lagi siyang umaaligid kay Felipa. Tapos ngayon ay papasok siya sa kumpanyang ito. Nung una pa lang naiinis na ako sa kanya, pero di ko alam kung bakit hanggang ngayon kumukulo pa rin ang dugo ko sa kanya. Sir, ayos lang po kayo? 10 minutes. I know. Ipaalam mo sa akin, sa tuwing babalik siya. Yes sir. This is the right time to talk with Felipa. Wala si Cervantes sa poder niya ngayon at malaya ko itong makakausap. Buti na lang at mabilis akong nakasibat sa trabaho na yon. At buti na lang din, ibinigay sa akin ni Grace ang phone number ni Felipa nang malaman niya agad ito. Habang nagdadrive ay sinusubukan kong kontakin si Felipa at hindi naman ako nabigo. Hello, ang malaanghel niyang boses. Hello, oh, Felipa, ako ito, si Enrique. Enrique, wow, hello, kamusta na? Eto, gusto sanang makausap ka, pero nag-uusap na tayo. Yeah, what I mean is, in person, alam mo, na-miss lang kita. Sige, i-text mo na lang yung pupuntahan natin, hindi na kailangan, susunduin kita. Sige, hintayin kita. Bye.